Aspire to inspire before you expire. Haleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoon, muli sa pagkakataong ito'y pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sapagkat muli mo kang binigyan ng pagkakataon na makapasok sa iyong tahanan, upang ikaw ay sama-sama namin purihin, dakilan at sambahin. Dalangin namin sa aming pagtitipon sa hapon ito'y tuluyan po namin maialay sa iyong aming mga sarili. Tanggapin mo kami bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong paningin. Kaya't sa aming paglapit ay dalangin namin, Panginoon, siya sa aming mga aming dalang handog. Kung mayroong hindi tama, dalangin namin ito itama ng inyong salita. Kung kami may karamihan, pakalinisin mo kami mula ulong hanggang talampakan. At kung kami may natatagong kasalanan, dalangin po namin ang iyong kapatawaran. Muli mo, Panginoon, kami dalisayin sa pamagitan ng apoy ng Espiritong Banal upang kami maging karapat-dapat sa iyong paningin. At marapat din naman namin tanggapin ang lahat ng mga pangakong nakapaloob sa iyong salita. At patuloy namin panghahawakan na hindi kami nagkamali. Nang iwan namin ang lahat sa aming tahanan na ikaw ay aming unahin sa dako ito. Sapagkat alam namin, Panginoon, na lagi kung may nakalagubuting bagay sa mga taong tapat na sumusunod sa iyo. Kaya tinangkin namin, Lord, na sa hapon ito muli namin mararanasan ang iyong walang kahulihip na pagmamahal na ibubuhos sa buhay namin, kasama ng Panginoon ng kagalingan, kalayaan, at higit sa lahat, Panginoon, ay kasaganaan. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. At ayan, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon din po. May kausap ko ako rito. Magandang hapon. Sabi ko, magandang hapon sa ating lahat. Bakit niyo ba sinisigawan? Okay, tayo po kayo hanggang makinig ng salita ng Panginoon. Kung kayo po'y may Bible, Matthew 21:33 hanggang sa mga sumusunod, ang sabi niya po ay ganito, "Listen to another parable," Jesus said. "There was once a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a hole for the winepress, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to tenants and left home on a trip. When the time came to gather the grapes, he sent his slaves to the tenants to receive his share of the harvest. The tenants grabbed his slaves, beat one, killed another, and stoned another. Again, the man sent other slaves for them the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. Surely they will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to themselves, this is the owner's son. Come on, let's kill him, and we will get his property. So they grabbed him, threw him out of the vineyard, and killed him. Now when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? Jesus asked. He will certainly kill those evil men, they answered, and rent the vineyard out to other tenants, who will give him his share of the harvest at the right time. Jesus said to them, haven't you ever read what the scripture say? The stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all. This was done by the Lord. What a wonderful sight it is. The word of the Lord, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi natin sa Lingga, pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang tao ang tanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng isa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta na may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit sinugaba ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nilang isa, pinatay ang kalawa at pinatiraman ang katlo. Pinaputuli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit hindi nang ginawa sa mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagala nila ang aking anak, may kami sa sarili. Ngunit makita ng makasama ang anak, sila nag-usap iyong usap. Ito ang tagapagmana, halin kayo patayin natin na makasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, nilabas ng ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya gagawin ito sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, nilibuli niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila na Jesus, hindi pa ba niyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagpagtayo ng bahay ay isang naging batong panuban. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Malakas sa palangkapan ng ating bahay. Okay. At kung pinagpahingin ka muna sa iyong katabi, sabihin mo, what a wonderful sight to behold. Sabihin mo, kay sarap ang masdan na ikaw ay aking kasama ngayong araw na ito. Sana, hindi lang ngayon ha, hanggang pag-akyat sa langit, magkita tayo doon ha. Anong sabi? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Tayo pinagsususupusin ng Panginoon. At kung inyo mapapansin, ang istorya po ito'y paglalarawan ng ginawa ng mga tao ito sa ating Panginoon. Amen? Before pa po ang mga tao pinuntahan ng ating Panginoon ay tao matitigas ang ulo.
Sila po yung mga taong iniligtas mula sa pagkaalipid doon po sa tinatawag natin na Ehipto, na sila po'y naalipid sa loob ng napakahabang panahon. Pero kung ating mapapansin, sila po'y inilabas ng Diyos sa bayang umaalipid sa kanila, at sila po ay inilalayas patungo doon sa lupang pangako. Pero ano po inyong mapapansin? Sa halip na itong mga taong ang pasalamat sa ginawa ng nagpakita pa rin ang kanila pong tinatawag na agaspangan ng pag-uugali. Bakit? Kasi sinasabi po nila, nung sila po'y naglalakbay, sinasabi nila kay Moses, mabuti pa sa Ehipto. Bakit? Kasi sabi nila, doon sa Ehipto ay kumakain kami ng tinapay, samantalang dito wala kaming makain. Nung sila naglalakbay, sabi nila, mabuti pa sa Ehipto, kami ay kumakain ng karne, dito ay wala man kami makain ng karne. Sabi nila, mabuti pa sa Ehipto, meron kaming iniinom na mineral water, dito sa ilang ay wala kaming mainom. So yun po yung kanilang sinasabi. Sila po ay pinalaya ng Panginoon, inilabas na po sila sa Ehipto, pero maraming mapapansin, yung pong Ehipto ay nasa lupain ng kanilang mga puso. Mabuti pa sa Ehipto, mabuti pa sa Ehipto. Yun po ang lagi nilang sinasabi. At ito po yung isang tuwirang paglapastaan doon sa Diyos na nagligtas sa kanila. Amen? At ngayon nga po, sabi doon, pinapatay niyo yung mga propetang nauna sa akin, at ang sabi ng Panginoon, ito rin ang gagawin niyo sa anak ng tao. Nang sinasabi nila, ang anak ng tao ay papatayin, kakalantuin sa labas ng bayan ng doon ay isang sakripisyo ang kanyang buhay na inaakala nyo tapos na ang paghahangin ng Diyos. Pero anong sabi doon? Ang bato, itinutuloy ninyo walang halaga ay ginawang batong pamalapan. Ito po yung naging cornerstone. At ang sabi ng Panginoon, ito'y ginawa ng Diyos at ito'y kahangahan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may mga tao katulad ng mga Israelita. Ano ang kanilang katangian? Ang unang-unang tandaan natin, sinabi ng Panginoon, sila po'y inilagay sa isang lugar at hinahanapan sila ng Panginoon ng mga bagay na kung saan ay dapat na ibalik sa Diyos. Ano ang unang dapat na ibalik natin sa Panginoon? Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo ikaw, anong unang dapat natin ibalik sa Kanya? Pananampalataya. Ang una natin dapat ibalik sa Kanya yung pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob. Yun po yung kulang sa mga Israelita. Yun po yung kulang sa kanila habang sila naglalakbay, hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya may isang bagay kung dapat na ibalik kay Lord, ang unang-unang hinahanap niya sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa akin ay walang iba kung hindi ang salitang pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob. Amen! Sabihin ko sa katabi mo, marunong ka magpasalamat. Sabi niyo, Panginoon, sa lahat ipagpasalamat ko ang lahat ng bagay. Amen? Dapat tayo magpasalamat kasi bakit po sinabing hinahanap nila ng magpapasalamat? Kung inyo mapapansin, yun po sa pong Elohim, sila po lumapit kay Lord. At matapos po yung kanilang paglapit, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ni Lord, sige, pumunta kayo siya, hindi sa sacerdote at kayo magpasuri. So, umalis na po yung sampo at ito ang maganda. Habang sila'y naglalakbay, napansin nila sila'y magaling na. Pero doon po sa sampo na yun, hindi mapapansin, iisa lang po ang bumalik. At yung bumalik na yun ay sabi ng Panginoon, nasaan yung siyam? Di ba isang po ang aking pinagaling? Bakit iisa lang ang nagpasalamat? Sabihin mo sa katabi mo, nasaan kaya? Ang mga taga-Valenzuela. Bakit kakaroon ko yung natahating? Kanina ako natuto dahil nandito ako sa may gate. May mga kapatid tayo nandito. Nakapasok pa yung mga nandito kanina. Nasaan na kayo? Ayun. Nakapasok sila kasi nasaratuhan sila ng gate. Ayaw sila papasok ng gate. Lumagpasalaw sa lilit. So, ibig sabihin ka noon, kung nakilig at kanilang puso, gusto nila magpasalamat ngayon.
Amen. Gusto tayo lahat ay nandito, hindi dahil tayo po'y pinagpapala ni Lord. Ang unang dahilan kung bakit ka pumupunta sa simbahan ay upang pasalamatan mo ang Diyos na kapagpapalay ng Panginoon. Amen. So, huwag natin aalisin ang pagpapasalamat kasi kapag ikaw ay hindi na marunong magpasalamat, ikaw ay tinatawag na ingrato o tao walang utang na loob. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tandaan natin, lahat ng meron sa atin galing kay Lord. At ikaw ay pinagpapala para pagka ikaw ay marunong magpasalamat. Amen? Kaya nga po, meron kong isang pulubi. Itong pulubi ito ay lagi po nandurumos na labas ng gate ng palato. At ang kanyang ginagawa, lahat na nilalabas-masok doon sa humihingi ng Diyos. Malabas nakikita niya yung pulubi na ito. Pero ibig kanyang muling makita, sabi niya doon sa kanyang kasama alalay ay, ano kaya ang gagawin natin para wala na yung pulubi niya dyan? Kasi masyado na masakit sa paningin. Ang sabi nito, kanyang alalay, mabuti pa po ay bigyan ninyo ng salapi na magkakaroon siya ng tinatawag ng pagkakakitaan upang hindi na po siya manatiling pa dyan. So, nung matapat ng hari sa kanya, sabi ng hari, ikaw na ikadalang nandiyan. Ano ang pwede gawin para ikaw ay tumingin sa paghihingi ng Diyos? Ang ginawa nitong pulubi may dinabas sa pulsa ng isang maliit na supot. Sabi ng lalaki nito sa hari, mahal na hari, punuin ko lamang ng pinto ang maliit na supot na ito, ako'y titigil na sa paghingi ng limos. Ako'y mananahimik na sa isang lugar at ako'y mamubuhay ng payapa. Sabi ng hari, ay napakaliit lang naman pala ng iyong kahilingan. Sige, sabi doon sa kanyang alalay, akin na yung isang supot ng ginto. At kung may bigay ang supot ng ginto, pinabuksan yung lalagyan ng pulubi at ibinuhan yung ginto. Pero naubos yung ginto, hindi na puno yung supot. Sabi ng hari, akin na yung mas malaking supot at inilagay na naman doon. At alam niya na hindi naman napuno yung supot. At hindi na naman yung mas malaking lalagyan at inilagay na naman doon. Hindi na naman napuno yung supot. Ang sabi ng kanyang alipin, mahal na hari, tama na. Mauubos lang ang pera kung hindi mo mapupuno ang supot na iyan. Sabi ng hari, bakit? Anong klase ba yung supot na pinaglalagyan mo ng ginto? Sabi ng alipin, ang tawag ko sa supot na yan ay ungrateful heart. Sabi mo, ungrateful heart. Isang pusong hindi marunong tumanaw ng utang na loob na kahit anong ilagay mo dyan, hindi yan masasatisfy, hindi masisyahan, kahit na ilagay mo ang buong buhay, kulang at kulang pa rin kasi bakit? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob at hindi marunong magpasalamat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang mga taong ganyan, kahit pinagpapala na, hindi pa rin mapasalamatan ang Diyos na nagpapala ng kanyang buhay. Naalala ko, mayroon kong isang lalaki na siya ko'y prayer partner. Sabi niya, Lord, hirap na hirap ng aking buhay. Isa lang po ang aking hihilingin. Bigyan mo lang po ako ng 1,000,000. Ako na po ang pinakamaligayang tao sa mundo. At alam nyo, sa kabutihan ng Panginoon, isang araw nagbimala si Lord, nagkaroon po siya ng 1,000,000. At alam nyo po ang sabi niya, Lord, salamat sa 1,000,000 pero sayang, sana pala 2,000,000 ang hiningi ko, mas marami akong pera ngayon. Ang ibig sabihin, hindi marunong makontento, yan po yung mga tao walang utang na loob na kahit anong iyong ibigay, hindi nila ma-appreciate. Kulang at kulang pa rin. Bigyan mo ng isang cellphone, sasabihin, ano ba naman ito? Sana kahit ko na lang. Binigyan mo na ng kanyang kailangan ay nag-aaral pa, something better. Pero pinaniniwala ang mga anak na siya na narito, kayong lahat ay nakarating dito, hindi dahil pinagpapala ang buhay niyo, hindi dahil nais yung pasalamatan ng ating Diyos na makapagpapalaan. Amen!
doon lang ang tamang kabilang kasi tandaan mas masarap manatili sa bahay. Ha? Mas masarap magdudot na cellphone doon. Mas masarap na ikaw ay nagluluto ng inyong kakainin mamaya. Pero bakit ka nakarating dito? Ano ang dahilan? Kasi alam mo ang buhay mo yung pinagpapala ni Lord Kaya dapat lagi natin pinapasalamatan ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Gusto yung unang hinahanap sa ating yung salitang pagpapasalamat. Nais ang Panginoon na ito'y maging ukal ng ating mga puso. At sinasabi doon sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Lagi na nagsasabi ng Lord, thank you. May magandang nangyari, Lord, thank you. May hindi magandahan, Lord, thank you. Meron pa nga nangyari, Lord, thank you. Bakit natin din ay sabing pagpasalamat mo sa Diyos ang lahat ng bagay? Hindi sinabi ng magaganda lang. At kung sinasabi natin, lagi tayo nagpapasalamat kay Lord, lagi natin sinasabi kay Lord, thank you, ano ang pwedeng mangyari sa atin? Sabihin ka sa katabi mo. Sabihin mo kung laging ka, anong nangyayari sa iyo? Gusto niyo malaman? Kapag ikaw ay lagi nag-take you, pag-akyat mo sa langit, may nakalagay na malaking banner. Alam niyo po anong nakalagay sa banner? Nakalagay doon, you're welcome. Sabi mo, you're welcome. Welcome ka sa langit. Kasi bakit lagi mo napapasalamatan ng ating Panginoon na ibibigay mo kanyang hinihingi na pagtanaw ng utang na loob. Amen. Palagpakan natin si Lord. Ay, sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Brother Sam, ay matagal magsalita. Pangalawa, dapat natin ibigay maaga tayo matatapos ito, okay lang? Maaga tayo matapos ang kahit natin paabutin ng alas 6. Kasi Friday ngayon, matraffic pa ulit sa amin. Yung pangalawa, tapos natin ipakita nyo rito, ano pa pwede natin ibalik kay Lord? Ang pangalawa dapat natin ibalik sa Kanya, yung ating pagmamahal. Sinasabi ko ng verse 2, sabi Lord, hindi ikaw ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Kung ang Diyos ang unang nagmahal, dapat lang na siya'y ating lingko mahalin. Paano ang minahal ng Panginoon? Sabi nga po, sino na hindi tumigil sa pagtakaw sa ating mga puso? Meron pong isang prinsipe. Sa itong prinsipe ito ay siya'y anak ng isang kilalang hari. Napakayaman po ng prinsipe ito. Siya hinahangaan ng maraming tao. Isang araw habang sa pinamamasal doon sa kanyang palasyo, doon sa labas, may nakita siyang isang babae na napakaganda. Itong babae ay nagpatibok ng kanyang puso at kung ito'y kanyang sangguniin yung kanyang mga tagapayo, ang naging takot ng prinsipeng ito ay papaano kung ang babae ay kanyang nililigawan at ang mamahalin sa kanya ay ang kanyang pagiging prinsipe at ang kanyang yaman. Ang gusto niya, mahalin siya ng babae yun kahit hindi siya mayaman. At alam niyo po, ang sabi ng kanyang mga tagapayo, madali lang po para malaman mo kung alin ang mamahalin sa iyo kung ikaw o ang yaman mo. Sabi ng prinsipe, anong aking gagawin? Sabi ng mga tagapayo, humarin ko ang iyong naging prinsipe at ikaw ay mabuhay doon sa kanilang community. Mabuhay ka isang alipin, isang mahirap din. Gawin mo kanilang ginagawa, kainin mo kanilang kinakain na kasalamuhan ka sa kanila at saka mo siya ligawan. Kapag ikaw ay sinagot kahit ikaw ay mahirap, ibig sabihin, ang mahal ng babae ay ikaw at hindi ang iyong yaman. At alam niyo ang kanyang ginawa? Hinubad ang kanyang damit prinsipe. Siya'y nagdamit ng isang pangkaraniwang tao. Siya'y pumunta sa lugar na ipamuhay doon sa lugar na iyon. At habang sinatuloon sa kanyang niligawan ang babaeng iyon, at matapos ang mahabang panahon, sinagot siya ng babaeng iyon. At doon niya na unawaan na hindi siya minahal dahil siya prinsipe,
minahal siya dahil siya ay siya. Amen? Naririnig niyo ba yung ating pinag-uusapan? Ito'y walang iba kung hindi si Lord. Mula sa langit at noon, siyang ihinugad niya ang kanyang pagdagdos at siya'y nabuhay bilang alipin. Siya'y nagpakumbaba at sa kanyang pagdating dito sa lupa, di naman niya ang ating nararamdaman. Kinain niya ang ating kinakain, niya yung ating iniinom. Nabuhay siya bilang isang tao. At bilang isang tao, doon po niya kinakain ang ating mga puso. At ikaw ang maganda, kung sino man daw po ang tatanggap sa Kanya, sabi mo sa kanya, kung sino man ang tatanggap sa Kanya, anong mangyayari? Ha? Sinasabi po ni John chapter 1 verse 12, ang sino man tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi nito, kung tatanggapin mo siya, sasagutin ang kanyang pagmamahal, makikipag-isang ka sa Kanya, ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Amen? Halimbawa, di ba, kapag ikaw ay niligawan ng iyong asawa, anong nangyayari? Kapag isa'y tinanggap mo at sinagot mo, at kayo'y nakasal, anong nangyayari? Yung magulang niya, magulang mo na rin. At ang maganda, yung iyong apelido, nawala yung ikaw. Yung apelido mo'y nawala, napalitan ang kanyang apelido, na ibig sabihin ikaw ay pag-aaral na niya. Yun din po ang nangyayari sa isang tao tumuhod kay Kristo. Yung ating kung dapat paligaya sa buhay at kanyang inalis at tayo inilipat sa isang buhay na kung saan ay si Jesus ang siyang nagmumuna, naghahari at gumagaway sa araw-araw. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kasi patuloy tayo piniligaw ng ating Panginoon. Araw-araw sabi niya, pinakatayo sa pintuan at tumakakaw. Kung ako'y iyong magpapasukin tayo kasabay ng kakain. Napakaganda po ng alam ng Lord sa buhay natin. Yung kanya po paglumok sa atin, ipinapadama niya kanyang pagmamahal para sa po'y ating din mahalin. Hindi daw tayo ang unang umibig kung hindi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo, anong nangyayari sa akin kung siya'y aking tatanggapin? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Okay. Para ito malaman natin, may isang babae, ito babae ito ay mahirap na. Ang kanilang bahay ay ibang-baro, na hindi siya makabili ng make-up, hindi siya makabili ng bagong damit kasi nga mahirap lang. Isang araw, ang babae ito ay nawala sa kanilang lugar at makalipas ang maraming taong siya nagbalik. Nung siya po nagbalik, yung babae ay iniiba at nagpapagawa ng isang mansyon. Yung kanyang dating damit na sira-sira ay naging isang magandang gawa. Yung kanyang mukha ay nalagyan ng pulang make-up at may lipstick ko siya. Napakaganda ng kanyang sandal, ng kanyang high heels, at siya po nakasakay sa isang magamit sasakyan. Ang tanong, ano ang nangyari? Bakit biglang nagbago ang kanyang buhay? Bakit biglang nagbago? Simple lang. Pinakasalan niya ang mayamang nanliligaw sa kanya. Amen? Pinakasalan niya yung mayamang nanliligaw. At tandaan niya, walang ibang mas mayaman dito kung hindi ang ating Panginoon. Siya may ating ng lahat ng bagay. Kung may iwan ng labi, makikita mo mababaw ng lahat sa buhay. Amen? Sabihin sa katabi, kung ikaw ay nagpakasal, anong nangyari? Nahalo kasi yung hirap kasi umundan bahagyan. Amen? Pero iba kay Lord. Kapag si Lord ang ating tinanggap, kung ikaw ay yumaman dahil sa iyong asawa, higit yung pagyayaman kapag si Lord na ang naghahari sa ating mga buhay. Amen? Maraming sa Lord. Hallelujah. Kapag ito yung pangalawa, ibalik natin ang ating pag-ibig sa Kanya.
Yun po yung nais ng Panginoon at yun ang lagi niyong hinahanap na yung pagmamahal na yun ay ating maisulit kasi kung hindi mapapasok ang kanyang binalikan, wala pong naibigay. Ano, dinukuha na yung parte, wala po sila naibigay. Pero pangalawa, hinahanap ng Lord sa atin ay pag-ibig na kung saan ito ibinigay niya sa atin, dapat na yung ibalik natin sa Kanya. At ang pangatlo, hindi na tayo ang tatlo. Sabihin mo sa katabi mo, ano kaya yung pangatlo? Ano kaya yung kapatid? Yung pangatlo yung talaga yung kanyang kapatid. Ano yung kanyang kapatid? Yung kapatid niya is yung mga blessing na ibinibigay niya sa atin. Huwag natin kalilimutan ibalik ang nararapat sa Kanya. Ito, kasi kung hindi natin ibinabalik ang nararapat sa Kanya, sabi ng Panginoon, ninanakawa natin siya. Ano ang sabi ng Malaki chapter 3 verse 10, sabi doon, hindi, ako'y inyong ninanakawan dahil hindi niyo ibinibigay. Ang para sa akin ay kasampung bahagi, sabi niya, subukan niyo gawin ito, kundi kumuksan ng luwawan ng langit at ibuos masaganang pagpapala sa inyong mga buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, yung para kay Lord. Ano pa yung para kay Lord? Ang para kay Lord ay ang ating, hindi yung ikapo natin, everything na meron tayo ay galing kay Lord. Amen? Meron pong isang matanda, siya po'y napakayaman, at meron po siya nakikita isang pulubi sa isang tabi ng daan, at ang sabi niya, kawawa ng tao ito, tutulungan ko siya, kinausap niya ito, ang sabi niya, ikaw naman ay malakas pa ang katawan, may kakayahan ka naman, nakita ko naman magkinoon ng iyong isip, mabuti pa ganitong gawin natin. Ikaw ay ibigay ko ng puhunan. Pag nagbigay ako ng puhunan, magnegosyo ka, at kapag kaya ng negosyo ay maghahatian natin yung tubo. Sabi ng laki ito, ay talaga, salamat po, sige po. Sisimulan na po natin yung negosyo. At sabi sa kanya, magkano gusto mong puhunan? Magsabi ka ng presyo, ibibigay ko siya kahit gaano kalaki. At nagbigay po siya ng amount kung magkano talaga yung puhunan. At kung sila pinag-uusap na, sabi ng matanda, ganito ang gagawin natin hatian. Sabi niya ito lang, ito, hindi ako na po bibigay sa inyo ng hatian, dito gawin natin. 50-50 po tayo. 50% sa inyo, 50% sa akin. Sabi ng mayaman, ayaw ko ng ganyan. Sabi nitong mamahirap ay, okay, dito na lang. 60% sa inyo, 40% sa akin. Sabi ng matanda, ayaw ko ng ganyan. Dapat mas maliit lang sa akin kasi ikaw mong hahanap buhay. Sabi nitong mahirap ay, okay, dito po. 30% sa inyo, 70% sa akin. Sabi ng matanda, malaki pa rin sa akin, iitan mo pa. Sabi niya, okay, 20% sa inyo, 80% sa akin. Sabi, bumasin mo ba? At ang sabi niya ito na lang, okay, sige po, 10% sa inyo, 90% sa akin. At doon sila nagkasundo. 10% doon sa may aking puhunan, 90% doon sa kanya. At noong una, nakakabigay pa siya. Kaya lang, habang tumatagal, lumalaki ang kita ng hihinayang hindi na ibibigay ang para doon sa may-ari. Sa inyong palagay, ano ang mangyayari? Ano ang gagawin ng may-ari ng pera? Ang gagawin ng may-ari ng pera po, kumain niya kasi bakit hindi mo pagkakatawalaan ng tao ito? Hindi tumutupad sa usapan. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng pabot. Maliit na mahal na lang hinihingi ng may-ari, hindi pa maibigay. At ganyan ang mga tao kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, aray. Pagdating na po sa pagbibigay, yan po nagkakaproblema. Ayaw na natin mabuwasan yung nasa kamay natin. Pero ang kakaibigan, sila po'y nag-uusap-usap, sila po'y mga Kristiyano, iba-ibang denomination na lamang. Sabi ng isa, paano kang magbigay kay Lord? Sabi ng isa, kapag ako'y nagbibigay kay Lord, bumubulit ako sa lupa, humahapag ko ng 10 beses sa unahan, at kapag ako'y naghahawakan ko lahat ng pera ko, at ihahangis yung patalikod.
Ang lumagpas sa tubig kay Lord ang hindi lumagpas sa akin. Eh, natural yung kanya, mas mabigat talagas talaga yun. Yung papel maiiwan sa likod. Yung pangalawa naman sabi niya, ako, hindi lang yung ginagawa ko. Bumubuin ko dito ng bilog sa lupa, ang likod at pag bilog-hilo na ako, saka ko hahawak ang lahat ng pera ko at saka ko ihahagos patalikod ang pumasok sa bilog kay Lord. Ang hindi pumasok sa akin, sabi ng isang daya mo kay Cesar, bilog-hilo kayo, paano malalaman ko nasa yung bilog? Eh sabi ng pagkakto, ang kukunin niyo naman, may pagbuhin-buhin, pagbilog-bilog pa kayo. Ako, simple lang ang ginagawa ko pag ibigay kay Lord. Ang ginagawa ko, hinahawakan ko lahat ng pera ko, ihahagis ko sa taas, ang maiwan sa taas kay Lord, ang bumagsak sa lupa sa akin. Hello? Lagi yung tatandaan, hindi natin pwedeng dayain si Lord. Ano sabi doon, kung anong iyong itinanim, siya ang aanihin. Naglagay ako ng post sa Facebook, nilagay ko din sabi ko, if you sow seedless, it will grow plantless, you will reap less, and you'll water return taskless. Wala makikita si Papa, wala kang tinanim. Kaya walang lalaki. At walang buhaan, kaya walang laman ang water. Amen? So, lahat natin alalahanin na yung para kayo huwag natin kalimutan. Sabi doon, para matulungan at pangailangan ng kanyang templo. Natutuwa nga ako dito sa inyo kasi ang bait ng inyong pare. Imagine, bibitahan kayo once a month. Pero pag nagtagal-tagal yan, pag ginanahan sa Father, every week na yan. Ganyan agad na yung kanyang puso ay gusto kayong i-cater. Gusto kayong pangalagaan sa rutin. Kaya huwag yung papayagan sa Father ay magutom. Siya po ay lingkod ng Panginoon. Tulungan din po natin siya sa kanyang advokasyon at itaguhin ang parokya ito. At tayo magiging kaparokya para ano man ang kanyang mga proyekto sa simbahan ito ay magkakaroon ng katuparan. Amen? Kasi hindi natin kaya ibalik yung para kay Lord. Lumalabas tayo na nawalan ng loob. Yung isang pare, nakita niya yung kanyang parokya, yung mga parokya ay hindi ganoon ka-open when it comes naman sa tinatawag natin pagbibigay. At ang masakit pa nito, ang kanyang proyekto, yung kanilang CR ay gusto ipagawa, pero wala man lang bibigay ng contribution. At isang araw siya nag-isip ang parang ng aking gagawin. Nakakita siya ng isang kataga sa Bible, nakalagay sa Bible ay give to God what is due to God. At ito yung sa kanyang CR sa pintuan ay kanyang inilagay yung katagang give to God what is due to God and give to CR what is due to CR. Kasi minsan maliliit na bagay yung subukan tayong umisan. Amen? Maliliit na bagay maliliit na maripagkatiwala sa atin. Paano kayo pagkakatiwalaan ng mas malalaking wala? Kaya kailangan huwag natin bayaran na yung ating paghahatid ng mga biyaya nila ay ating sasaluhin. Lagi tayo magbabalik ng para kay Lord. At yung isa pang sinasabi doon, ano pa po marami para kayo magbalik kay Lord. Sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. No, ako'y nainom, ako'y inyong, no, ako'y nagunawa, ako'y inyong pinainom. No, ako'y nasa hospital, ako'y inyong dinalaw, no, ako'y nasa bilagon, ako'y inyong pinuntahan, no, ako'y hubad, ako'y inyong dinamtan. Sabi ng mga kaulog, kayo po namin yung ginawa. Ang sabi ng Panginoon, ito'y ginawa sa pinakamalamig kong lingkod, ito'y sa akin ninyong ginagawa. Amen? Ang ating pagbabalik sa Panginoon ay hindi natatapos sa simbahan. Kinakailangan tayo sa labas ng simbahan, gumagawa pa rin tayo ng mabuting bagay. Amen? Kasi sabi ng iba,
Edward, nakapagbigay niya ako sa simbahan ay hindi naman kabibigyan. Huwag pong ganun. Kasi, sabi ni Lord, kung anong ginawa niyo sa pinakamaling kong lingkod, lahat ng tao entitled sa tulong na dumadaan sa buhay natin. Lagi ng tatagal ka sabi mo, you are blessed to be a blessing. Pinagpala ka para maging pagpapala. Hindi ka pinagpala para sa login mo yan. Huwag mong gagayahin ang mayaman doon sa Bible na sa halip mong magkaloob, biniba yung kanyang amalig at nagpatayo ng mas malaki. Ang sabi ng Panginoon, Haman, ngayong gabi babawiin ang buhay mo, sino makikinabang sa iyong pinagpaguran? Lagi natin alalahanin na lahat na meron sa atin ay panandalian lang. Hindi mo yan nananatili sa iyo forever. Hindi mo madadala ang iyong yaman sa langit. Tingin sa katabi, sabi mo sa kanya, tingnan mo siya ng kaituan. Sabi mo, hindi mo madadala ang iyong yaman sa langit. Pero, ang yaman mo, pwede mo paunahin sa langit. Pwede mo paunahin ka, sabi niyo, doon kayo mag-impok ng kayamanan. Doon mo na naninirang tama ng kalawak. Wala na napapasok ng magnanakaw pag dito mag-inipon yung iyong salapi. Delikado po yan, maraming scammer dito ngayon. Hawak-hawak mo na, pwede pong may snacks. Pwede itinatatago mo sa bahay, pero pag nagkaroon na sunog, unang-una na susunod yan. Madaling mawala. Kaya kaya na rin pagpapahal ko sa iyong salapi, lagi kang talatuhaan. Sabihin mo sa katagal, bakit? Kapag talo, kapag minahal mo ang aking salapi. Alam mo kung bakit? Kasi ang salapi walang puso. Hindi marunong magmahal yan. Kahit gaano yung kamahal, pagtatak sila rin na yan. Paghahanap ka ng ibang kamay. Paghahanap yung sila. Kaya huwag ang salapi ang iyong mahalin. Ang mahalin mo ay ang Diyos na nagbibigay sa atin ng salapi. Ang Diyos na nagpapayaman ng ating buhay. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya, kahit gaano yung karamang yaman natin, may isang matanda, siya po ay ginuto niya ang kanyang buong buhay sa paghahanap buhay. Pag ninegosyo, at sa kabutihan ng Panginoon, siya naman po talaga yung yumaman. Napakayaman po niya, siya po naging number one ang kayamanan doon sa kanilang lugar. Kaya kanyang mga anak ay proud na proud kasi nga napakadami nilang salapi. Kaya lang dumating sa dalili, ito matandang ito nagkaroon ng naramdaman. Ang bilang-alang ang araw ng kanyang buhay. Kaya kanyang iwan ng tawag ang kanyang mga anak at nagbigay ng huling habilin. Ito na po yung maganda. Nung siya po'y namatay, siya po'y ibinurol. At doon sa kanyang burol, lahat ng kanyang makaibigan ay nagpuntahan. Nagalit ang mga kaibigan na matanda doon sa anak na matanda. Sabi nito ng mga kaibigan, napakawalang buong alam ninyo. Yung inyong kamay ng kakahirap, binugol ang kanyang buhay para kumita ng pera at pagyamanin kayo. Tapos na yung namatay, ilalagay nyo sa isang randing kalagayan. Napakamurahin ang kaulang pinaglagyan nyo sa kanya. At ang masakit wala mo nagpangin yung ang taon ng kanila yung kanyang kamay. Sabi niya, binastos niyo yung tatay. Sabi ng mga bata, hindi po namin siya binastos. Yan po yung kanyang kahilingan. Sabi niya, kapag namatay, ganyan ang gawin namin sa kanya. Sabi niya, bakit ganyan yung gusto niya mangyari? Marami naman siyang pera. Bakit kasi bukas yung dalawang pamilya ng kanyang ataon? Kasi sabi ng mga bata, sabi po ng tatay ko, gusto niyo ipakita sa lahat ng tao na kapag namatay ang tao, walang laman ang kanyang makamay. Sabi mo, walang laman. Wala iniakyat sa langit, wala madadalang yaman doon sa langit, maiiwan ang lahat ng yan dito. Pero ito ang tandaan mo, hindi mo madala ang yaman mo sa langit, pero pwede mo paunahin sa langit. Kung mawa ka ng tawang mawa, ibalik mo ang para kay Lord, gawin mo ang nararapat, tumulong ka sa nangangailangan, at titiyakin ko bawat kabutihan ginagawa mo.
yung deposito sa langit ay palaki ng palaki ng palaki sa araw-araw. Amen! Ay ito yung katunay na iyon. Ito yung hinahanap ng Diyos na ibabalik natin sa Kanya. Una, pasasalamat. Pagtanaw ng utang na loob. Pangalawa, ang ating pagmamahal. Hindi tayo unang nagmahal, hindi siya unang nagmahal sa atin, kaya kinakailangan ibalik natin ito sa Kanya. Pangatlo, ang ating po pagkakawa at yung pagpulong natin, yung ating obligasyon sa simbahan, huwag natin kalilimutan. At kapag nagagawa natin iyan, ako'y nakakatiyak na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay natutuwa sa atin at tayo ay kanyang papapasukin sa buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. Amen? Kasi tayo lahat, hallelujah. Alam niyo po, napakasarap na maintindihan ang kalooban ng Panginoon. Minsan ang kanyang salita ay parang hindi natin mabsorb sa puso natin. Kasi parang ang hirap-hirap gawin. Pero tatandaan niyo po, wala pong mahirap na bagay. Kung tayo po yung pananalig kay Lord, kung tayo po yung pagmamahal sa Kanya, magagawa natin ang lahat. Sabi nga po, may isang pagkakataon sa buhay natin na sa ating pong pagbibigay ng ating tulong sa nangangailangan. Sa ating buhay paglilingkod ay meron tayong isang mithiin. Ano yung mithiin natin? Yung magpakita natin kay Lord na siya'y number one sa atin. Naalala ko ang isang awitin. Sabi ng awitin ay ganito: pag-isip sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda, doon, ginawa niya, ngayon na nakita, ang ganda mo. Salamat sa Diyos at akong pinanong na ang gabi ko si Jesus ang Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligayan ang nagbago, bagong pag-asa ang nag-iihan. Lahat ng ibigay, ibibigay pati namin buhay niya kapag niya ang hinahabag sa bulsa. Ito ang sinasabi nito. Ibibigay pati aking buhay. Pero pagdating sa pagpugin yun, diyan namin sa buhay. I pray na hindi po tayo maging katulad. Ito mga tao pinagulad ng Panginoon. Sabi sa Bible, we need to his own. But his own is him na, nagpunta sa kanyang bayan, hindi siya pinagap ng kanyang mga kababayan. At ito ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ng ating Panginoon. At ito rin ang maging sakit sa kanyang puso. Kung tayo nagsasabing tayo yung bayan ng Diyos, pero hindi natin tinanggap. Masyosal spiritual, hindi lahat ng tumatawag sa atin ng Panginoon ay papasok sa kaharian natin, kundi yung lang tumutupad ng ating kalooban. Tignan natin ang ating mga mata. Pakinggan natin ang mensahe ng awit ng pinagdaan ng ating mga kapatid. At habang tayo nagtabi natin mabuti ang nakapaloob ng relasyon ng Panginoon na ilubulo niya sa pamagitan ng awit ng ito. Hallelujah.
sa lahat ng kapiyan. Laging natago. Diyos sa Diyos sa